May gabi sa tanan. Before we start our soap service, please bow your head and for a prayer. Our most gracious Father in heaven, may your holy angels sing with us as we sing praises unto thee. In Jesus' name we pray, amen. Our first song, please open your Adventist hymn number 158, Only Trust Him. May gabi sa tanan. Ako gihangyong inyong lingion o i-greet ang inyong mga katapat karon o i-greet sila og happy good evening lang, good evening. Nalipay kong nakakaroon. So i-greet ninyo yung mga katapat o sa ito ang mga online listeners may gabi sa inyo ha. I hope nga nakasettle na mo sa inyong mga seats and we are now ready to start our program. So ako ang part mo pag-welcome sa tanan. Welcome sa ato ikaupat nga episode sa ato ang Love is a Verb series. And dako kayo magpasalamat nung always kita nakasuporta. Ug unta padayon nga punta hantod mauman ang ato ang Youth Week of Prayer. So another part na ako ang pagdadkon mo ang pagbasa sa pagsunod-sunod sa itong programa. Ang atong inspiration dumulahan sa itong song leaders o after sa akong part
ato ang paminawon ang ato ang opening song, ang ato theme song, This Love That Makes Us Happy. After ni Ana, pagkaampuan kini ni Brother Dexter Dave Cuanchoso. And aduna kita special song nga mosunod ini kani pagadanon sa atong selected grade 6 students. And the introduction to the speaker. And after the introduction to the speaker, we will hear the message of our speaker. Then, after that, we will have our garden of prayer. And after the garden of prayer, we'll be hearing the closing song sa ato ang mga song leaders. Then, closing prayer sa ato ang speaker. Ang atong song leaders, mga kaisunan, si Sister Kashika Balanay and Sister Saifate Balanay. And ang atong pianist, si Sister J.M. Makani. And your presider, Brother Giovanni Lupasan. May we feel the presence of God as we continue worshiping Him throughout our Youth Week of Prayer. May gabi. Para sa opening song, ato paglaban ng ato opening song. Ang iyong tanan sa pagpunod at sa ito. Magputan ang pagkamanan ni Diyos dahil sa mga kinabuhi. Salamat kami sa iyong uban ka naman. Dahil sa iyong uban, kami sa pag-ani, araw sa pag-simba, kami. Minaw sa mga pulo. Ino sa kalaminat karoon, panangin yung talusa, pag-isipas, buwag congregation, pinahan sa speaker, pag-deliver sa mga walang espiritu magagaya sa katalusan ka naman ang pulong ang pagkakar sa mga kasagasa may tugyan ang pagkuling ng pagkaning pino sila ang sumusak sa mga mga oras.
Isa sa ako ang part mao ang pag-introduce sa atong speaker. Ang atong speaker, ako gini siyang nailhan mga 2 years before na ano na lang ko na nalipay gid ko nga naabot ni siya. Uban natingala naman ko one Sabbath nagka-appeal sila sa tuang sa usa ka katiguman sa mga kabatanunan niya giuban I think ni Sister Lovely. Ni Sister Lovely ni giuban ni Sister Lovely din sa church, and nalipay ko nga adunay nadungag sa kagrupuhan sa mga kabatanunan. Atong speaker mga kaigsunan, pare-parehan mi gidada ni ilami magsaba. Kani siya naanak kini siya sa Don Carlos. Istorya pa niya sa Purok City daw Norte. And nakagraduate siya sa iyang elementary dito diri sa ato ang Don Carlos Norte Elementary School. And sa tuig 2005 o sa nakagraduate po siya sa iyang high school sa SBFA sa tuig 2009. After niya na nagkuha siya sa iyang college dito sa atuang school sa Don Carlos Polytechnic College. Dili sa Don Carlos sa kurso ng Bachelor of Secondary Education, major in Biology. Ato speaker o sa ka-teacher o karon nagatudlo siya dito sa Bukbok National High School. Ato speaker mapasalamaton ta nga siya nagpadayon sa pagkamadasigon sa buhat o karon appeal sa atong week of prayer siya nakahimo na pod sa pag nahatagan na pod siya o opportunity nga makaspeak sa tuwa karon nga dugay-dugay na pod to ang last no kato ba tong week of prayer pod nato before last year o karon nahatagan na pod siya o another opportunity nga makaspeak sa tuwa. Kita pod natagan tag another opportunity nga makapaminaw sa iyang mensahe. Atong speaker si Brother Brian Goles. Ato siyang paminawan o punta ready na ta sa ato ang pagpaminaw sa mga mensahe. May gabi. May gabi mga kaigsunan. Una-una no ato sang i-greet ato makatapad igdo nato nga it is actually the 4th night sa session or 4th session. Praise God kay nagpadayon ka. Si ato bangon din. Praise God kay the 4th session na nato karon. Dayon happy ta kay nakita na usab kita. And with that also with that being said mga kaigsunan, praise God po kayo sa manindot, matahong kayo nga pinasahi nga awit nga gi-presenter kanina sa atong mga kabatanunan, sa atong mga kabataan. Ang message yun sa mong kanta, I was actually singing along sa ato ang kanta. It is all about Jesus yun. Mga kaigsunan, ang rason, the ultimate reason nga na ata diri karon tanan is because of our Almighty Father, Jesus Christ. Before I start, mag-ampok sa tamang kaigsuunan para maiban-ibanan ang kakulba. Let's pray. Our most gracious Heavenly Father, thank you so much, Lord, for this wonderful opportunity you have given to each one of us, Lord, in which we are able to be here once again sa among 4th sessions for this week of prayer. Thank you so much for preserving each of our life. Thank you for the many answered prayers. And we would also like to ask forgiveness, Lord, for all the mistakes we have committed against thy holy will, in words, in thoughts, and in deeds. Lord, as I speak
right at this very moment. May it be, Father, that you will send forth your Holy Spirit, and please speak through me. I surrender everything to you, for I can do nothing without you. In Christ's holy name we pray. Amen. Mga kaigsunan, before I start, let me show you a picture. No? Let me know kung may makita ang kaning white na screen. Okay. Mayo kay nakita gid ay. So the first picture na may makita dia is kani. Unsa may makita dia mga kaigsunan? Waterfalls. I know nga this is somewhat kaning well known sa mata kusa. And yes, tama mga kaigsunan, this is Niagara Falls. Makita ning Niagara Falls mga kaigsunan in between, actually dito ni siya sa border in between New York sa USA and Ontario, Canada. Nindot kay siya nga talan-awon. It is indeed a majestic scenery kung makakita ta diha kung sa picture pa lang gani daan mga kaigsunan, no? Nindot kay siya tanawon. How much more kung kita gid mismo mo ana lugar. Now, you might be wondering anong kaning picture akong gusto or akong i-present sa inyo. There was actually a story mga kaigsunan sa usa ka tightrope walker. Actually, karon pa ko go or ganina pa ko nakabalo mo usa nang tightrope walker. Actually, usa na siya ka ano siya og kantigpuan sa circus mga kaigsunan ba? Nga naay kable o gamay nga wire, dito na siya tungtong or maglatay-latay, no? Kinahanglan niya ang 100% yung nga balance para dili siya mahulog. So the story goes this way. So let me show you this. Kani siya nga usa ka tawo nga gitawag og tightrope walker who happened to cross Niagara Falls sa iyang panahon. Kabalo mo mag-igsuunan, daghan kayo nangalisang sa iyang gibuhat nga exhibition. Imagine ha, naikable na connect sa both opposite ends dahil ang tao na dito mag-igsuunan nagbalanse-balanse. Then gituyo pag niya mga igsuon nga magpamuro ko naman siya matumba. So pag kita po ng mga tao, makasinggit po ng mga tao. At the same time, makapalakpak sila. Kaya grabe ang amusement nga ilahan na tagamtaman during that time. So, after a while, nangutana nilang mga tao mga kaigsuunan dito sa mga tao nga nagtanaw sa iyaha. Unsa kaha mga kaigalangan nga magdala ko wheelbarrow, and then ako siyang ipadagan diri sa maong kable. Then ako ra gyapon magpadagan. And para mas dindot siya, somebody will ride on the wheelbarrow. Ako din ang mag-anpanda tani. So, upon hearing that statement sa tao, piling palakpak, yes! Kanindot na exciting kayo. So, what happened next? Grabing palakpakan nga naitabo sa mga katauhan. Everyone was sure he would be able to do it. Nagtuugin sila nga, kayang-kaya din niya. Ganina magaling nga, nagpatumba-tumba mga siya, huwag siya nahulog, no? This time around, ang iyang buhaton, wheelbarrow, and nagsakay din ang busaginsa. Pero kapano mga kaigsuunan, isumpayan niya yung statement. Na baka dire musugot nga musakay sa wheelbarrow? Ako ang mag-drive, then somebody of you or anyone of you here musakay sa wheelbarrow. Kabalo mo mga kaigsuunan, pag-uman sa grabing palakpakan, grabing kahilo maghitabo. Kaya nga naman, daliman pa ba nang ipasakay ka dito dahil siya ang magbalanse? So dito na dayo mga kaigsuunan, nagsugod na dayo pag kanitang duha na conflict ang duha ka butang. It is believing and trusting. Yes, they believe that that particular person can actually do it. But at the same time, murag ibang usapan na yan kung musakay ko diha kay kuan na kinabuhi na gyud ang kuan anak ba ang sani kapalit simbako kung say mahitabo, something like that na igsuunan, no? Now, this evening mga kaigsuunan, my topic is actually to love is to trust. And our key text for this evening is found in Hebrews 11:6, which says, kung naamoy Biblia na mga kaigsuunan, please
read it along with me. Hebrews 11 verse 6 says, "But without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him." So this is our key text for this evening, brothers and sisters. Mga kaigsunan, based on a certain study, or actually, there was an article published dito sa the article or the reading of that particular article was the Washington Post, and it has been published in the year 2005. Na dito, in accordance sa atong article mga kaigsunan, na kini kunong mga millennials, di pataas ka mo sa mga millennials, babe? Tulo na lagi mo nagpataas. Okay, isa pa din yung mga pag-on. Ako dito, itong igsuon, nagpataas ko. 18 to 29 years old, so muna yung mga millennials is na accordingly. They don't trust anyone. Uy, na ay trust issues. Kung sa kaning mga trust issues, no? Pero, based on studies, they lack of trust in the government. Number one, wala sila pagsaling sa gobyerno. Secondly, Supreme Court, so sa justice system. Ikatulo, sa media. Mga kaigsuunan, yes, it's true, rampant na siya karon, most especially sa context sa Philippines. Kita gyud mga kaigsuunan, no, murag duha-duha na ta kumutuo ba ta o dili sa mga news. Kay sometimes murag madala ta sa ginaingon sa mga ubang mga this station is very biased. No? Ingon pa nila walang kinikilingan, murag inana, pero I'm not saying nga kung unsa na siya nga station. So that is in accordance sa study mga kaigsuunan. And then, did you know that there is a feeling that the safety net is gone? So nawala na ang katong ginaingon nga, are we still safe nowadays? The writer of the article believes that the attacks of the 9/11, the World Trade Center, it happened last September 11, 2001, nga everybody was believing nga wala yun mahitabo ngayon anak nga trahedya. But it happened. It did happen mga kaigsuunan. So tungod ana nga panghitabo, naglusot na dahil ng mga ideas, no? So una sa mga katawhan. A very powerful and frightening way that those tasked with protecting us might not always be able to do it. A good example, Alicia. When this tragedy happened, mga kaigsuunan, grade 2, grade 1, when this attack happened, sa implication sa attack, sa maong attack. According to the author, those who are tasked, as what I mentioned a while ago, mga kaigsuunan, katong mga gitagaan o kaning authority unta na mag-protect sa mga tao, sometimes, dili na yun nato na siya makuha nga kasiguruhan kung matagaan yung tao, tinud-anay nga safety. But, mga kaigsuunan, when we refer everything into the Bible says, no, the issue of trust is in God. No? The Bible addresses the issue of trust in God, and it is very interesting to know that there are 3 words that describe the relationship of dependence that exists between the Christian and God. Unsa man ning tulo ka mga utang? First, we have faith. Secondly, natin ginatawag na belief. And third is trust. Pero to tell you mga kaigsuunan, ang kaning word na trust, the best description from the Bible para aning trust is the dependence on God. Diba? We depend on God. We come boldly diha sa Ginoo like we are nothing. We can do nothing without Him. Dili ta magsaling kung unsay naa sa tuwa. Wealth, talent, skill, rank, position, anything we know or we may feel nga naa sa tuwa. We come boldly to the throne, before the throne of our Almighty Father.
And that is the total dependence on God. And that is what trust all about. So the world's belief and faith can be actually replaced by the term trust. Mga kaisunan, diha makita sa Acts 16:31, it says, "Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved." Pero kung kani siya mga kaigsunan, ako nga siyang i-relate dito sa atuang idea karong gabi una. It could also be read as, "Trust in the Lord Jesus Christ and you will be saved." Now, what is trust? Unsa gid ang word na trust mga kaigsunan? Literally speaking, unsa gid siya? So kung ako i-consult si Auntie Miriam, no? The Webster Dictionary says, trust is the belief that someone or something is trustworthy. Ma-remember din ako itong message magikan sa Bible diha ko mag-explain nga a person who is trustworthy in small things is also trustworthy in big ones. However, a person who is dishonest with small things is also dishonest in big things or big ones. But kani siyang trust ng word mga kaigsunan, if we are to rely this one or we are to get the idea coming from the Bible, dili gikan diya sa Webster Dictionary. Makita nato diya sa Hebrews 11 verse 6. But without faith, no one can please God. We must believe that God is real and rewards everyone who searches for Him. You may be wondering right now, mga kaigsunan, what does it mean to trust God? How may we be able to know that we are actually trusting the Lord? Unsay makita sa ato ang actions? Unsay madunggan sa ato ang words that come out from the mouth? So here, when we trust the Lord, it literally means having a sure yung sure na sure with God. Expectation that He who says He is and that He does what He says He is going to do. So in other words, mga kaigsunan, whatever God has promised through His words, definitely, iyagin na siyang fulfill. Dili sama sa promise ikan sa baka sa tao nga according to the other people would say nga promises are made to be broken, but in God, promises are spoken by the Lord Almighty for Him to fulfill everything nga iyahang istorya diha sa iyang balaan ng mga pulong. And let me share to you mga kaisunan, actually there are many stories, no, that would tell us, that would make us or give us the information or idea niining mga kakauhan, mga kaigsuunan nato nga adunay gyud 100% nga pagsalig diha sa Ginoo. Let's have this text coming from Matthew chapter 8 verse 5 to 13. Kani siya usa siya ka sugilanon mga kaigsuunan mahitungod sa usa ka hintil, no? One day, ang hintil nagingon, my servant is at home in such terrible pain that he can't even move. So mao na siyang gisulti dito sa Ginoo niining usa ka tawo. This particular account says that no one occasioned a high-ranking, kani siyang Roman military mga kaigsuunan, nga officer ni approach ni duol diha sa Ginoo, dayon he submitted everything. Gisulti niya kung unsa ang kasakit nga nabati sa isa sa iyang mga sulugoon, o sa walay pagduha-duha nihangyo siya, iyang ihangyo ang Ginoo nga ayuhon ang iyang sulugoon sa iyang balatian. Seeing the sensitivity in the heart of the soldier, the Lord answered him, I will go and heal him. Muna siya ginuno.
It is then that this soldier expresses a degree of confidence that had never been seen before. Mga kaigsunan, upon hearing the statement of the Lord, nga, yes, I will go and heal him. Kana palang daan nga declaration sa Ginoo, mga kaigsunan, na-feel na yun right away sa maong military soldier ang victory because it is coming from the very mouth of the Lord nga siya nag-ingon, I will go and heal that person. So walay pagduha-duha, walay doubt, walay hesitation, nisalig siya 100% sa Ginoo. And let us find out what happened next. Nitubag dayon ang maong soldier, Lord, I'm not good enough for you to come into my house. Just give the order, and my servant will get well. Ilabihan kadako sa pagsalig sa maong military soldier, mga kaigsuunan. Kay even, bisag wala na ang presensya sa Ginoo, muadto dito sa maong panimalay, aron patindugon, aron ayuhon ang maong masakiton. Ang iya lang iingon, with full conviction yun, ganingon siya, Ginoo, ipamulong mo lamang kung maayo yun kining maong malasakit o na masakiton nga tawo. Gikan lamang sa pulong sa Ginoo, nasubraan o gilabihan kadako ang maong pagtuo sa maong tawo diha sa Ginoo, mga kaigsuonan. Now, when Jesus heard about the statement of the man, hearing this, Jesus marveled and said, na-amaze ko na Ginoo upon hearing the statement of that person. I tell you, ingon siya, in all of Israel, I've never found anyone with this much faith. Sa tanan ng mga nailhan, wala pa ko naka-encounter o sama ni ini kadako sa maong pagtuo pagsalig nga ni kanako. So, kato palanggan, such a victory nga nabati diha sa maong tao, both sa Ginoo o sa maong tao nga hilabihan kadako ang iyang pagsalig diha sa Ginoo. This Roman soldier trusted the powerful words of Jesus and blindly believed that the word of the teacher was powerful, hilabihan, kamakagagahom, enough to do the miracle. Something similar happened, mga kaigsuunan, no? Mo gamit another illustration that actually happened gihapon long time ago. There was a certain soldier gihapon or military officer nga isa siya sa nangita sa nawala na kabayo ni Alexander the Great. Kaya naman siguro, I know na every one of us knows Alexander the Great na nagsunan. The story of this particular soldier happened when he was able to capture, he was able to chase and catch Alexander the Great's horse. And then, during that time na nakuha niya sa kadaghan nga nagdakop sa maong kabayo, siguro ato mga panahon na makiksuunan, isa ka to sa mga kabayo na hilabihan, ka-precious alang kang Alexander. So that is why daghan kayo ang nangitag pamaagi na makita o madakpan ang maong kabayo. So here comes this particular soldier. When he returned the said animal to Alexander, kabalo mo sige mo ni Alexander magkaigsunan, thank you, Captain. Kung kabalo mo, unsa ay implication atong iyang statement nga, thank you, Captain. Yung Captain nga, soldier naman ko. Isa naman ko sa mga sulugoon, sa mga higher rank. So upon hearing that statement coming from the mouth of Alexander the Great, mga kaigsunan, nagmaya ang maong soldier. Right away, iuli siya, and you know what he had done? That particular single statement coming from Alexander made him nga na-feel niya, na-promote siya sa iyang ranggo. Nga nahimo na siya sa kapitan o captain sa maong grupo sa mga sundalo. So what he did, he went to the officer's barracks and chose a bed. Di basta-basta. Oy, ako, captain ako dito. Sige, makita ko dyan, higdaanan ako nga para sa mga captain, kasama na ako.
he went to the officer's dining room and ate. So dito niya nakapot ang maong kadaugan. Sa unsang hinungdan, gikan lamang sa pulong, a very simple statement coming from the mouth of Alexander the Great. Thank you, Captain. So iyahatong, yun sa, iyahatong i-embrace na statement nga yes, I am claiming it nga ako sa ka-Captain. The same sa ato mga kaigsunan ba? When we pray something to the Lord, like we are supplicating something, Lord, please give it to me. No? Then while we are reading His promises, kita nga nagtuo ug nagsalig diha kaniya. Sama ba kita sa soldier? Sama ba kita sa military soldier ganina nga nakadungog lamang sa very simple na statement, I will go and heal that person. Thank you, Captain. So kita mga kaigsunan, I know each one of us atay mga aspirations sa kinabuhi, na atay mga pangandoy. And the good thing about our mga pangandoy, mga kaigsunan, if we make ourselves dependent diha sa Ginoo through His promises, let's claim nga ihatag gid na niya sa tuwa sa walay pagduha-duha. Be victorious. Kay once upon hearing or upon knowing nga mao kini ang mga promises sa Ginoo, ato na siyang dawaton wholeheartedly and let us rejoice. Rejoice kay ano man. It is the will of the Lord nga mag-rejoice kita. Pinaagi sa pagsalig nga ang iyahang mga promises sa ato ang mga kaigsunan, iyahan siyang i-fulfill. Now, what is this telling us? Kung may buot pasabot namin, kung iyang gusto nga ipasabot ka na po mga kaigsunan. Let us all have the same confidence that the military had and trust that God's word has the power to do what it says it can do. Kung unsay iyang isulti, maugid na yung mahitabo mga kaigsunan. And the military soldier believed on that. This is why it is important that when God tells us to rise, sige na lang tagpuan, ang feeling nato wala na tayo paglaom. But God says, okay, rise. Then what shall we do? We should also obey Him. Do it so. When He tells us that we have been forgiven, let us free ourselves from guilt, mga kaigsunan. You have been forgiven, dugay na kayo ng ipasayo sa Ginoo. Do not keep that one, the one that burdens you, the one that gives weight diya sa inyong kasing-kasing. Kaya ang Ginoo mismo ang mao'y nagpasaylo sa inyo, sa akuha, sa ato ang tanan. Let us free ourselves from guilt when He tells us how much we are worth. We believe Him when He says we are saved. Let us bury our fear. And when He says He has provided for us, let us stop worrying. Sama sa mga kalanggaman, mga kaigsunan. Dili mabalaka kung unsay pagkakaunon para sa mga sunod na mga kaadlawan. Sama sa iana nga karakteristik sa maong binuhat. Hinaot po nung nga ingon anak pud ko, ingon anak pud kitang tanan. Nga dili ta magkabalaka kung aduna kitay pagsalig ug pagtuo diha kay Hesukristo. Brothers and sisters, we cannot fully trust God and His Word if we do not love Him. How could you trust a person kung wala kang paghigugma sa iya? This is actually very applicable sa tanang aspeto sa atong kinabuhi. May it be love life, may it be friendship, may it be acquaintances, friends, families, bisan kinsa pa man. But the greatest love of all, nga ato ang matagamtaman rin is coming from the Lord Himself. To love someone, you must be able to trust them. There's no love if we are not trusting. And we could not trust without loving. Trust, dira makita mga kaigsunan sa John chapter 17 verse 3, it says, eternal life is to know you,
the only true God, and to know Jesus Christ, the one you sent here on earth. Mga kaigsunan, trust is the result of love. And love grows through a relationship of friendship with God. If you want your trust to be strong in the Lord, kung gusto gid nato na siya nga mas strengthen pag yun diha sa Ginoo, you must establish a relationship with Him. And now the question is, unsaon nato pag-establish siya sa ato ang personal na pakigrelasyon diha sa ato ang labaw nga makagadahon? How can we be able to do it? You have to talk to Him through prayer and listen daily to His voice through reading the Bible. Only in this way you will be able to deepen your love for Him, and only then you will come and trust His person and His word. This is my prayer, and ang gabi sa ating tanan. Diyan na kita karon sa panahon sa tuang Garden of Prayer. Kung ko sa tanan nga mangita sa partner, by twos lang ta mag-pray tonight. So, ang yang tanan mo by pair, and we'll have our Garden of Prayer.
makes us happy. This love that this love that makes us happy. This love that moves away. It helps us find, it brings us light to us every day. And when this love is over, and we are called love, our song shall be eternally for Jesus and His love. God is love, let us little children. God is love, we will be like Him. This love that makes us happy, this love that moves away. It helps us find, it brings us light to others every day. Let's pray. Our Heavenly Father, thank you so much, Lord, for this wonderful evening. We have given to each one of us. Thank you, Lord, for your wonderful message. May it be, Father, that we could be able to apply whatever we heard tonight, Lord. And Father, thank you so much for the many answered prayers. Please forgive us, Lord, for we are all sinners in words and thoughts and in deeds. Father God, as we depart from this place, may you send forth your holy angels to be with us, and please send us to our spiritual places, Lord, safe and sound. Thank you so much for loving us, and thank you so much for forgiving our sins. In Christ's holy name we pray. Amen. Again, thank you everyone for coming. And I hope na tomorrow again we will come at 6 p.m. alang sa ito ang 5th session, 5th episode sa ito ang So Love is a Bird series. Again, good night and take care sa tanan na magulo. And kita-kits tomorrow.